Kamusta mga bata? Handa na ba kayo sa ating aralin? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagbubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang teksto. Pakinggan ang tekstong babasahin ng iyong kapamilya o i-play ang naka-record na tekstong binasa ng guro. Gawing katanungan ang bawat salaysay na ibinigay. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Halimbawa, masayang-masaya ang mga bata na naglaro sa labas dahil hindi bawal. Sagot, bakit masayang-masaya ang mga bata na naglaro sa labas? Sa bilang 1, bawal lumabas ang mga bata at matatanda dahil sa nakamamatay na virus. Letter A, ano ang ipinagbabawal ng batas? Letter B, bawal lumabas ang mga bata at matatanda. Letter C, sino ang nakaimbento ng bakuna para sa COVID-19? Bilang 2, idineklara ng mayor ang enhanced community quarantine sa buong lungsod. A, sino ang nagdeklara ng enhanced community quarantine sa buong lungsod? Letter B, paano kumalat ang nakakahawa at nakamamatay na virus? Letter C, bakit hindi makalabas ang mga bata at matatanda sa buong lungsod? Bilang 3, kailangan ng physical distancing upang hindi mahawahan ng virus. Letter A, saan nagpunta ang mga bata at matatanda? Letter B, paano makalabas ng bahay para bumili ng pagkain? Letter C, ano ang kailangan upang hindi mahawahan ng virus? Ika-4, ang kasalukuyang kinatatakutang virus ay tinatawag na coronavirus o COVID-19. A, bakit nakakatakot ang coronavirus o COVID-19? Letter B, ano ang tawag sa kasalukuyang kinatatakutang virus? Letter C, saan nagmula ang kinatatakutang virus? Ika-5, pwede nang lumabas kapag nakahanap na ng lunas o bakuna ang pamahalaan para sa nakamamatay na virus. Letter A, paano nakahanap ng gamot ang mga doktor? Letter B, bakit kailangan natin ang bakuna? Or letter C, kailan pwedeng lumabas? Sa pakikinig ng teksto, makabubuo ka ng mga tanong kapag pinag-aralan at unawain mo ito ng mabuti. Ang isang katanungan ay nagsisimula sa malalaking titik at nagtatapos sa tandang pananong. Mayroon tayong mga salita na ginagamit sa pagtatanong. Ito ay ang mga sumusunod. Sino? Ito ay ginagamit para sa tao. Ano? Ginagamit para sa bagay, hayop, katangian, ideya o pangyayari. Ang salitang kailan ay ginagamit para sa panahon o petsa. Ang salitang saan ay ginagamit para sa puok o lugar. At ang salitang bakit ay ginagamit para sa dahilan. Halimbawa, bakit mahalaga ang aklat sa pag-aaral ng mga batang tulad mo?
Upang lubos na maunawaan ang ating aralin, gawin ang pagsasanay. Pagtambalin ang mga katanungan mula sa binasang teksto na nasa hanay A sa mga larawang nasa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ang mga katanungan sa hanay A ay bilang 1. Paano tumutulong si Emil sa mga gawain sa silid-aralan? Pangalawa, ano ang gagawin mo upang hindi makagawa ng ingay sa silid? Pangatlo, saan dapat gawin ang takdang aralin? Pang-4, sino ang nagtuturo ng leksyon? At pang-5, bakit nakatanggap si Emil ng medalya? Ngayon naman, para sa pagsasanay, gawin ang mga sumusunod. Basahin ang teksto at bumuo ng isang katanungan base sa iyong naintindihan sa bawat tekstong binasa.